Are you ready? Are you ready for your miracle? God is a God of miracles. Amen? And nothing is impossible with Him that believe. Walang imposible sa Diyos, sa Kanya, sa iyo na nananampalataya. Praise God. Hallelujah. Okay. Sa lahat po ng handa, tumayo na po tayo lahat. Ideklara po natin ang ating pananampalataya. Hallelujah. Handa na ba ang ating puso? Okay, sige po. Tas natin ang ating mga Biblia. Sabihin natin ngayon, ito ang aking Biblia, ang salita ng Diyos. Ito'y aking pinananampalatayanan. Ako'y nananampalataya sa Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Kung anong sinabi niya tungkol sa akin, ako ay ganun nga. Ako'y lubos niyang pinagpala. Ako'y walang sakit at karamdaman. Sapagkat sa mga latay ni Jesus, ako ay gumaling na. Ako ay may mahabang pinagpalang buhay. Ako ay may kapayapaan at kagalakan. Ako'y kanyang iniingatan. Ako'y higit na mapagtagumpay. At sa aking pakikinig ngayon, ang isip ko'y gising na gising, ang puso ko'y handang-handa sa pangalan ni Jesus, purihin ang Diyos. Praise God! Malakas na palakpak sa Panginoon. Pwede na po tayo makaupo. Just relax at makinig tayong mabuti sa salita ng Panginoon sapagkat kakain tayo ng salita ng Diyos. Praise God! At ang nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong hapong ito ay ang trusting God for your miracles. Pagtitiwala sa Diyos sa iyong himala. Tayo pong lahat ay mayroong mga panalangin. Amen? Sapagkat bahagi ng buhay natin bilang Kristiyano yung nananalangin. Nananalangin tayo dahil hindi lamang po para sa iba, kundi para sa ating sarili at sa ating pamilya. Sa sarili dahil marahil ang iba sa atin ay mayroong sakit at karamdaman, nanalangin tayo ng kagalingan. Kung meron tayong problemang pinansyal, nananalangin tayo na isupply na ni Lord lahat ng ating mga pangailangan. Kung may problema tayo sa ating negosyo, si Lord talaga'y kumilos para ito ay umasenso. At marami po tayo mga panalangin. At ang panalangin natin minsan, ang sagot ay bigla. Amen? Merong sakit na pag pinanalangin natin, biglang galing. Meron namang unti-unti, merong matagal, at meron na sobrang tagal. Nakala natin ay hindi na dinirinig ng Diyos. Amen? Pero bawat panalangin ng mga tunay na anak ng Diyos, tandaan po natin ito, iisa ang sagot ni Lord. Laging yes. Amen? Dati natutunan natin na yes, no, wait, maybe. Ayan. Pero ang totoong malalim na Kristiyano, pag nanalangin siya, ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pag ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak, yes lang ang sagot ni Lord. Hindi pinag-uusapan kung simple ang problema mo o malalim ang problema mo. Hindi pinag-uusapan kung ikaw ay may lagnat lang o meron kang cancer. Walang problema doon. Kahit na anong kalagayan ng ating panalangin, iisa lang ang sagot ni Lord, yes lang. Amen! Pero tignan natin doon sa tagal. Siyempre lahat tayo gusto natin bigla. Amen? Lahat tayo gusto natin, kung may problema tayong financial, gusto natin agad-agad. Mamaya or bukas agad ang sagot. Gusto natin hanggat maaari may bumagsak na mula sa langit. Meron na bang ganun? May bumagsak na ba sa langit? Na pagpapala na financial blessings? Wala po. Meron tayong mga panapanahon ng pagsagot ni Lord. Pero tignan natin, tandaan natin, gaano man kabilis, gaano man katagal, laging nandoon ang pagtitiwala. Laging nandoon yung talagang pananampalataya na talagang in God's perfect time. Sabi nga, God makes all things beautiful in His time. Yung due season, yung due time, yun ang hinihintay natin sapagkat kung gusto natin na talagang naroon yung perpektong sagot,
ay dapat nandun din yung perfectong oras. Yung perfect time ni Lord. Ngayon, ano ang gagawin natin kapag ganong minsan may pagkakataong medyo matagal? Tila baga, delayed. Delayed yung pagsagot sa ating panalangin na tayo gumaling. Delayed yung kailangan natin ng 50,000 pesos pero parang hindi sumasagot si Lord. At ang tagal. So ano kaya yung ating gagawin, mga kapatid? Sa Bible, makikita natin na may ilang mga pagkakataon na hindi talaga agad-agad. Amen? Noong si Jesus, pinagaling niya yung 10 ketongin, hindi naman instant eh. Siya nga ay Diyos, pero pag Diyos, inaasahan natin na siyempre instant. Amen? Pero bakit gano'n na nangyari? Tandaan natin, merong tinuturo ang Diyos atin. So tingnan natin yung istorya nitong si Lazarus na siya ay namatay doon sa John chapter 11. John chapter 11, sa buhay po ni Lazarus. From verse 1, so umpisaan natin, sabi rito, isang tao nga na may sakit at si Lazaro na taga Betania na nayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. So si Maria po dito, hindi po yung nanay ni Jesus. So ito po yung sabi ng Bible, ito yung naglagay ng punas ng pabango sa paa ni Jesus. At ito yung si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungwento. Okay, ungwento. Balik tayo doon sa verse 2 kanina. Bumalik. Ayan. At kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Sabi nga natin, may sakit. Okay. Tandaan ninyo, iba yung namatay sa may sakit. Yung namatay, may sakit muna bago namatay. Okay? So may sakit. Ang verse 3, sabi rito, ay nagpasuko nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyong iniibig ay may sakit. Verse 4, so tandaan natin na may sakit pa lang ha. Okay. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay. So hindi sa ikamamatay ha. Okay. Kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yung sakit na yon hindi sa ikamamatay, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, laging mayroong layunin ang Diyos. Amen? Kung may delay, laging may layunin ang Diyos. Mga kapatid, yun dapat nating maintindihan. Kaya nga dapat tayo ay naghihintay ng mayroong pagtsatsaga at pagpapasensya. Amen? Pero sabi rito, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. So sa pamamagitan ng sakit, later on ay binuhay. So para ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. So may purpose lahat ng nangyayari sa buhay natin, lalo na ng mga anak ng Diyos, tayong kumilala sa Panginoon, tandaan natin sa lahat ng problema natin, may layunin ang Panginoon. May tinuturo sa atin ng Diyos. At tandaan natin, the bigger the problem, the bigger the blessing. Amen? Tandaan po natin yon. At yun ay ang sabi ng Panginoon, talagang lahat ng ating mga panalangin sa Kanya ay may tiyak na katugunan, may plano, at merong mas higit na gusto ang Diyos na mangyari sa buhay natin. Kung sa panalangin natin ay gusto lamang natin ang kasagutan na 50,000, ang gusto ng Diyos 100,000. Much bigger. Kaya makikita natin yan sa banal na kasulatan, ang mga lingkod ng Diyos na dumaan sa pagsubok. Ngunit sila'y nanatili at nagtiyaga. Makikita natin ng pagdating ng araw, sila ay pinromote ng Panginoon. Much bigger yung blessing nila. Katulad halimbawa ni Joseph. Joseph the dreamer, pinagbili ng kanyang mga kapatid. No? At naging alipin at nakulong pa. Pero siya nagtyaga na natili siya sa Panginoon.
At pagdating ng araw, siya yung ginawang tagapagligtas sa tagutom na nagsisimbolo kay Jesus, na si Jesus, dahil sa Bible, makikita natin sa bawat aklat, meron siyang representasyon na katulad ng mga Bible characters, inaalin tulad si Jesus pagdating ng panahon sa bagong tipan o bagong kasunduan. Kaya sigurado na ang Panginoon natin ay laging merong layunin sa ating lahat. At yun ang dapat nating tandaan. At sabi ng Bible, kapag tayo ay nananatili sa ating pananampalataya, habang naghihintay, ang sabi ng Isaiah 40 verse 31, they that wait upon the Lord, sila na naghihintay sa Panginoon, they shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles. Ayan, sa Tagalog, ang sabi niyan, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Tingnan niyo po. Ang sabi doon, silang naghihintay. Hindi pinag-uusapan dito yung edad. Amen. Kasi sa ng tao ay pagka mas bata ka, mas malakas ka. Pero sabi dito, silang naghihintay. Bata man o matanda. Bata man o senior citizen. Sabi ng Bible, silang mga naghihintay ay magbabagong lakas. They shall renew their strength. Like an eagle. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y mga magsisitakbo at hindi mga papagod. Siyempre, pagka sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kahit ka tumakbo ng tumakbo, hindi daw sila mga papagod. At sila'y mga sisilakad at hindi manghihina. Hindi manghihina. Hindi ba? Supernatural yon. Amen? Ngunit ang pinag-usapan dito, silang naghihintay. They that wait, sa Greek word o sa Hebrew word, mga kapatid, yung pong wait ay may kasamang pananampalataya. May pananampalataya. Kaya huwag tayong manghihinawa basta tayo naghihintay sa Diyos. Mga kapatid, sinasabi po sa atin ng Bible, iisa lang ang tiyak na sagot ng Panginoon, laging yes. Basta, ulitin ko, basta ayon sa kanyang kalooban at hindi po tayo nag-give up. Praise God. Sabi po ng Bible sa Lamentation chapter 3 verse 25, Lamentation 3:25, sabi rito, the Lord is good unto them that wait for Him. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. So ibig sabihin, may pagkauhaw tayo sa Panginoon. Tayong naghihintay, hindi tayo nanghihinawa. No? The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Hallelujah. It is good that a man should both hope. Tingnan niyo po yung verse 26, sabi ron, mabuti nga na ang tao ay umasa. Kasi minsan, lalo na pagdating sa blessing, no? Di ba? Marami tayong minsan pagka tayo ay naiinip na. At minsan may nasasabi na tayo, uy, paasa naman ang paasa. Paasa. Pero sabi ng Bible, mabuti nga na ang tao ay umasa. Di ba? Mabuti na may inaasahan kaysa sa wala. Amen? Tama po ba? Ang Bible ang nagsabi, mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Sabi doon, tahimik. Sabi nga po natin, tahimik. Ayan, kasi meron tayong yung mga negative, no, na nararamdaman natin, ako, kailan kaya ako pagagalingin ng Panginoon? Naku, kalooban yata ng Diyos sa akin na talaga ako'y may sakit para ako'y hindi magmayabang.
Minsan, nagkakaroon tayo ng mga ganyang paniniwala, which is hindi po ayon sa banal na kasulatan. Ang sabi doon, maging tahimik lang tayo at kung tayo'y magsasalita, laging positive. Pagka negative, wag na tayong magsalita. Sabi ng Bible, magsitahimik tayo. Praise God. Ano man yung ating mga prayer request, kung nasa isip natin na blessing, hindi lamang po blessing financial ang tinutukoy po dito. Ano man yung panalangin natin sa Diyos, be patient. Tayo po'y magtyaga at maghintay. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5, sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala tayo sa Diyos ng buo nating puso, with all your soul. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, ang sabi ng Bible. So lahat tayo may pangunawa, lahat tayo may pananaw, lahat tayo may pag-intindi. Pero sabi ng Bible, sa Diyos tayo magtiwala at huwag sa iyong sariling kaisipan. Kahit na ang pinakamatalinong tao, mga kapatid, nagkakamali din yan. Tandaan po natin yan. Pero kapag sa Diyos ka nagtiwala at hindi sa iyong sariling kaisipan, siyempre, much better ang Panginoon. Much better ang kanyang kaisipan kaysa sa kaisipan po natin. Tama? Sabi ng Bible, I just forgot the exact verse. Sabi roon ay ang kaisipan ng Panginoon ay hindi natin kaisipan. I think Isaiah 55 from verse 8 and verse 9. Sabi roon, ang kanyang pamamaraan ay hindi natin pamamaraan. That's why we have to trust Him. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya at habang tayo nagtitiwala, naroon yung pananampalataya and very positive tayo na pagdating ng araw, mga kapatid, yung ating panalangin na tayo maging successful sa ating negosyo, sa ating pag-aaral, kagalingan, sakit at karamdaman, as I have said, iisa lang lagi ang sagot ng Diyos. Laging yes. Laging yes. Pero habang hindi pa natin nakikita yung yes, maghintay tayo patiently. Amen? Maghintay tayo patiently. Sapagkat ang Diyos, siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero meron siyang itinuturo po sa atin. Lahat tayo may tinuturo ang Panginoon. Tandaan po natin yan. Because in everything, God has a purpose. Sabi rito sa Philippians chapter 4, 6-7, sabi rito, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication. Tayo daw po ay, asan na yun? Yung, Philippians 4, 6-7. Be careful for nothing. But in everything, sa lahat ng bagay, by prayer. Kaya dapat marunong tayong manalangin. Yan ang itinuro ng Diyos sa atin Although, alam na ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam na ng Panginoon ang panalangin natin sa Kanya. Amen? Pero bakit sabi doon ay gawin pa rin nating manalangin? Kaya tinuturuan po tayo na tayo ay manalangin. Sabi doon, gawin natin sa lahat ng bagay na tayo manalangin. Hindi po mahirap ang manalangin. Madali lang pong manalangin. At hindi po pinag-uusapan gaano kahaba, gaano kaikli ang panalangin. As long as yung panalangin mo ay talagang kung ano yung iyong desire ng iyong puso, kung ano yung iyong kahilingan sa Diyos, kasi yung supplication, ano man yung kahilingan mo, idaan mo sa panalangin. Panalangin is a breath of our soul. Ang panalangin ay hininga ng ating kaluluwa. That's why we have to pray. We have to learn how to pray. At ang Biblia ay nagturo sa atin kung paano manalangin. At ang panalangin ay yung kausap mo ang Diyos, wala kang ibang kaharap. Wala kang kaharap na nakikita na ito ay itsurang tao, o itsurang agila, o puno, o ano pa man ang mga diwata. Ang panalangin dinirinig ng Diyos simula sa iyong puso, nakadirekta sa Diyos. Nakadirekta kay Jesus. At hindi sa sinumang tao, hindi sa sinumang nilalang. Kaya tinuturuan po tayong manalangin habang naghihintay. Yan ang sabi po ng ating binasa. Mga bagay na sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat.
ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan. Biglang naglipat. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? Praise God, yung mga daing natin sa Panginoon, walang ibang nakakaalam niyan, no, kundi ang Panginoon. Yung mga hindi mo masabi na problema, no, sa iyong mga mahal sa buhay, alam ni Lord yan. Kaya siya ang direktang ating pagsabihan ng ating mga panalangin sa araw-araw. And praise God, sa biyaya ng Panginoon, dahil tayo nasa panahon ng biyaya, laging sapat at higit pa ang kanyang biyaya. Amen? Kaya dahil laging sapat at higit pa, yung 50,000 gusto ng Diyos ay hindi lang 100,000, dahil yung higit pa, yun po ay hindi natin masusukat. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya pagpatuloy tayo nagtiwala sa Kanya, yung package, keep ready yan araw-araw. No? Kaya lang, tingnan natin kung mabilis o matagal, basta ang malaga, maghintay tayo sapagkat meron pang tinuturo ang Panginoon sa atin. Tuloy natin ito pong istorya ni Lazaro. No? So, nasaan tayo tumigil kanina? Mahaba po ito mga talatang ito, hanggang verse 46 mahaba yan. Pero bilisan lang natin dito sa John chapter 11, sapagkat narito yung pinakamaikling verse sa banal na kasulatan, sa verse 35. Sabi rito, verse 4, nasa verse, na siguro tayo, nasa verse 5 na tayo. Tama ba? Okay. Iniibig niya ni Jesus, si Maria, at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. So ito mga kaibigan ni Jesus, papaikling ko na lang siguro, masyadong mahaba yan. Mga kaibigan ni Jesus, pero pwede nating sundan. At si Maria, si Marta, hindi lamang kaibigan ni Jesus, kundi kaibigan ng mga disipulo. Kaya sabi doon ay, may sakit ang ating kaibigan. Okay, sige, tuloy-tuloy na lang natin. Verse 6, bilisan na lang natin. Nang mabalitaan nga niya na, siya'y may sakit, siya'y, tumahang 2 araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. Okay, tingnan natin ha. Si Jesus, habang siya ay naroon ng nagmi-minister sa mga tao, sa mga may sakit karamdaman, may dumating na isinugo na sinabing, ang inyong kaibigan na si Lazaro ay may sakit. So during that time, hindi pa patay. Tama? So, anong ginawa ni Jesus? Nagpunta ba agad siya doon? Dahil pa mahal na mahal ni Jesus, si Lazaro at sina Maria at Marta, nagpunta ba agad siya? Hindi po sabi ng Bible, ay 2 araw pa. 2 araw pa siyang tumigil doon. At siyempre, bago pumunta doon yung inutusan, mahaba-haba pa yung paglakbay. Nung umalis po yung inutusan, buhay pa si Lazaro. May sakit pa lang. At pagdating doon kay Jesus, siyempre, medyo matagal-tagal din dahil ng panahon yan, wala namang sasakyan eh. Kaya matagal-tagal. Nung nalaman ni Jesus, 2 araw pa. Kaya nung pagpunta ni Jesus, ano po nangyari? No, patay na. No? Kaya, nang malamang dumarating si Jesus, nagpunta agad, sinalubong ni Marta, at pagkatapos, mag-jump tayo doon sa mga sumusunod na mga verses, no? Siguro sa verse 30, mag-jump tayo doon. Nalaman na patay na, no? Kaya ano po ang sabi roon? Tingnan natin mula sa verse 30. Hindi pa siya dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroon pa sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta.
Pagkakita nilang si Maria na siya'y nagtindig ng madali at lumabas ay nagsisunod sa kanya na inaakalang paroroon siya sa libingan upang do'y tumangis. Sige, next verse. Verse 32, si Maria nga pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Di ba medyo nag-negative na itong si si Marta. Okay, si Marta. Tama ba si Marta? Si Maria. Parehas sila eh. Parehas sila. Parehas ang kanilang sinabi na kung ikaw sana'y naririto, hindi sana namatay. Nang nagbi-minister pa si Jesus, lagi niyang sinasabi. No? Kaya dito sa pagkakataong ito, sabi niya doon sa verse 25 kanina, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay. No? Kaya mahalaga talaga yung pagka ikaw ay nakikinig ng gusto, maintindihan mo, no? At talagang magkakaroon ka ng pananampalataya. Itong si Marta kasi, siyempre, di ba? Nung si Jesus ay nangangaral, siya yung busy. Si Maria naman ay siya yung nakikinig, mga kapatid. Pero tingnan natin, pareha sila nagkaroon ng pagkaalinlangan. Ito ay tandaan natin, sinadya ni Jesus ang mga bagay nito dahil para magkaroon ng himala. Dahil, siyempre, namatay na at mabubuhay na maguli. Ano ba ang mas matinding himala? Yung may sakit ay gumaling o yung namatay ay muling mabuhay? Of course, yung namatay ay muling mabuhay. At ito yung magbibigay ng kaluwalhatian lalo sa Diyos. At sa lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoong Yesus, ito po'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, pag may problema, mas malaking pagpapala ang ipinapalit ni Diyos, ng Lord. Amen? Kaya ito, mas matindi yung namatay ay muling nabuhay kaysa sa may sakit na gumaling. It's for the glory of our God. That's why, anuman yung ating mga sitwasyon sa buhay, gaano man katindi ang ating mga pinagdaraanan, mas matindi ang sagot ng Panginoon sa bawat panalangin natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Never forget that. At huwag nating hayaan na mawala ang mga bagay na mga himala. That's why, trust God for your miracles. Trust God. Pagtiwala lang tayo sa Kanya. Any kind of problems, no? Any kind of prayer, mga kapatid na kailangan natin, lagi tayo magtiwala sa Diyos. At may binabanggit dito, mga kapatid. Sige, basahin pa natin sa mga huling mga talata. Ito po ay napakahalaga. Sige, tuloy natin. Nasaan na? Sa verse 34 na tayo. Okay. At sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi ni Jesus, saan ninyo siya inilagay? Si Jesus ay Diyos, hindi mo ba? So, alam niya kung nasaan siya. Kahit di na siya magtanong. Tama? Alam ni Jesus. Okay. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Okay, halika at tingnan mo. And then, tumangis si Jesus. In English, Jesus wept. The shortest verse in the Bible. Now, bakit kaya siya umiyak? Sabi ng mga nanonood, no? Kasi yung kaibigan niya talaga, mahal na mahal niya talaga yun, kaya siya umiyak. Pero sabi ng mga Bible scholars, ang pag-iyak ni Jesus dito yung, hindi ganun lang. Ang pag-iyak ni Jesus ay malakas. Halong pagkalungkot at halong pagdaramdam. Nagdaramdam ba ang Lord? Mga kapatid, siyempre, bilang tao, may emosyon yan. Diba? May emosyon si Jesus bilang nasa antas o sitwasyon na tao. Kaya ang kanyang emosyon, sabi nga ay halo, isang pagdaramdam. Bakit nagdaramdam? Sapagkat matagal na siyang kasama ng mga disipulo at ng pamilyang ito, pero tila pagka nagdududa pa sila na sinabi na niyang, ako nga yung buhay at muling pagkabuhay at ang buhay.
Sino mang nananampalataya sa akin, sabi ng Panginoon. He said it emphatically with emphasis. Na sino mang manampalataya sa akin, sabi ni Jesus, kahit siya'y mamatay, muli siyang mabubuhay. Amen. Kaya ang isang tao may pananampalataya, hindi siya nalulungkot sa anumang sitwasyon. Dahil ang Diyos ay buhay, merong mangyayaring himala. Sabi ka ng isang kasama kong pastor na Taiwanese, matindi yung kanyang sinabi. No? At mabigat. At nakakalungkot ang kanyang sinabi. Sabi niya, kahit ang anak ko'y mamatay, hindi pa rin ako malulungkot. Dahil sa Diyos ako nagtitiwala. Di ba minsan ang hirap gawing sample ng anak? Kasi pag punong-puno ka ng pananampalataya, alam mo na ang Diyos ay may gagawing kakaiba sa buhay natin. Kaya kahit anong sitwasyon natin, mga kapatid, huwag tayong malungkot. Hallelujah! Hallelujah! Huwag tayong malungkot. Eh, may magagawa ba tayo? Wala. Diba? Si Lord lang ang may magagawa. Sabi ko sa Bible, kahit yung maramang babae, napakayamang babae, 12 taon nang inaagasan. Nung magpunta siya sa ospital, sa doktor para magpagaling, mga kapatid, sabi ng Bible, sa halip na gumalik ay lalo pang lumala. At naubos na yung kanyang mga ari-arian. Pero nang marinig niya si Jesus, no, na si Jesus ay nagpapagaling, sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. Gumastos ba siya ng paglapit kay Jesus? Wala, mga kapatid. Kaya walang imposible sa Diyos eh. Kung sa atin, marami na tayong nagasto sa pagpapagamot. Mga kapatid, baka nakalimutan natin si Jesus ay may magagawa sa anumang sakit at karamdaman. Maghintay lang tayo. Maghintay lang tayo. Hindi lamang sa kagalingan sa sakit at karamdaman. Ano ba ang sitwasyon natin? Gaano man katindi ang ating problema? Nothing is impossible with God. Hallelujah. Kaya marami ang mga pangako ang Panginoon. Just rest in the Lord, sabi ng Bible. Pag sinabing rest in the Lord, tayo ay mag-relax lang. Mag-relax. Hallelujah. Hanapin ko lang yung eksaktong verse sapagkat sabi ng Panginoon ay James chapter 1 verse 3 muna. Okay, James chapter 1 verse 3. Sabi dito, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. James chapter 1 verse 3. Hallelujah. Kaya yung mga pagsubok natin, knowing this, that the trying of your faith, sa English version, the trying of your faith, sinusubok ang ating mga pananampalataya, that worketh patience. Nagtuturot sa atin para tayo'y magkaroon ng pasensya at di tayo nainip, kundi magkaroon tayo ng pagtitiwala. Amen? And last verse, mga kapatid, dito sa Psalm 37, from verse 7, ito makikita natin na yung dapat nating gawin, sabi rito, rest in the Lord. 37, verse 7 to verse 9. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon. Pag nagpapahinga ba, may ginagawa? Wala. Karaniwan ay nakaupo. Nakaupo, nagpapaypay, nagre-relax. Kahit na meron kang matinding pinagdaraanan. No? Dahil sa biyaya, rest in the Lord. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi sa sarili nating kaisipan, kundi sa Kanya. At maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. So huwag ka raw mainggit sa mga taong may mga kakayanan. No? O sa mga gumiginhawa. Next verse, sa verse 8, sabi rito,
Sa verse 8 ng awit 37, maglikat ka ng pagkagalit. Ano pa sa Tagalog yung ang malalim ng maglikat. Maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. So huwag mong paghariin ang puot. Huwag kang mabalisa. Iya'y magkahatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Kaya iba, ginagawa nila, parang sila ay depressed. No, minsan, pag may problema sila, para makalimot, dinadaan sa saya pupunta sa mga red houses, no, para sa mga bar para makalimot sa problema. Hanggang kailan ka makakalimot sa problema? Andyan at andyan pa rin 'yon. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat, magtiwala ka sa Panginoon. At alam niya ang laman ng iyong isip, ang laman ng iyong puso. Tiwala mo sa Kanya ang buong mong buhay, ang buong mong mga pangarap. Itiwala mo sa Kanya. Kung ikaw ay estudyante, bahala si Lord, panalangin mo, Lord, ano ba yung will mo sa akin? Na kurso o trabaho. Pagka inuna natin siya, mga kapatid, idadirect ka ni Lord. Subok ko na siya. Minsan may mga estudyante, siyempre walang panahon sa Diyos. Basta kung ano nasa isip, yun ang gawin. Kung ano yung ginusto, yun ang gusto nilang gawin, mga kapatid. Sabi nga ay, mas maganda kung God's will ang siyang mangyari habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ano man ang gusto natin, kurso man, ask God. No, trabaho man, ask God. No, yung blessing man, ask God. Sapagkat sabi ng Bible, Mateo 6:33, andon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things you need shall be added unto you. That's the bonus blessings. Lahat tayo pinagpala na ni Lord. Pero yung tayong nasa biyaya ng Panginoon, pag inuna natin, may bonus blessings tayo. At yung mga pangarap natin, siya ang nag-a-align. Amen. Siya ang nagbibigay. Magkakaroon ng sitwasyon na sa Kanya mismo galing. Akala mo hindi sa Kanya. Pero sa Kanya galing kasi nanalangin ka. Nagtiwala ka sa Kanya. Kaya siya ang magbibigay sa atin ng guidance. Hallelujah. At pag siya ang nagbigay ng guidance, yung kanyang kalooban ang nangyari, mga kapatid, ang dulo nun ay tagumpay. Ang dulo nun ay may dalang biyaya at pagpapala. Hindi ka magsisisi sapagkat siya ang nagbigay. Amen. Never worry. Do not worry. Kung ano yung gusto ni Lord, yun ang mangyari. Sabi nga ng Proverbs 19 verse 21, marami ang plano ang tao sa kanyang puso. Ang mga estudyante, maraming plano. No? Sabi ng Proverbs 19 verse 21, lahat tayo may mga plano kung anong gusto natin mangyari sa buhay po natin. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay nasa Panginoon, ang sabi ng verse 21, the Lord's will prevail. Yung kalooban ng Diyos ang mangyayari. Basta atin siyang inuuna at sinusunod natin siya sa kanya mga salita. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. So what shall we do? What gagawin natin habang tayo naghihintay? Be patient. Rest in the Lord. Trust Him with all your heart. Do not rely on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him sa lahat ng ating mga lakad. I-acknowledge natin siya. And He will direct your paths. Not you. But God, but Jesus will direct our paths if we will trust in Him. Salita yan ng Diyos. Hindi salita yan ng kung sino pa man. At pag ang Diyos ang nagsalita, mangyayari yan kapag sinunod natin. Amen? Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah!